Kain tayo! Pulaw ang niluto namin ngayon. Di ba nagpaluto kami ng 5 kalderong malalaki? Ayan, pulaw ang pinaluto namin. Ang sarap ng pagkakaluto. Bumaba kasi ako sa baba. Ngayon, mayroong plato si Abu. Sabi niya, tikman mo. Sabi sa akin. Tinikman ko. Ay, ang sarap. Tama-tama lang ang hang. Parang talagang, parang professional eh. Parang talagang magaling. Basta ang sarap. Ang sarap talaga. Hindi siya malansa. Kasi nakita ko pagluluto, sabay-sabay na. Eh sa atin kasi, di ba sinasangkot siya muna yung manok para hindi malansa. Pero anong lansa? Ang sarap talaga. Ang bango. Basta masarap. Wala na akong masabi. Basta masarap. Kaya kain tayo. Dito sa Pakistan, kadalasan dito niluluto nila ay pulaw. Ito talaga ang kadalasan nila niluluto. Sa gawing mga Saudi kasi ganyan eh. Mga biryani, dito na ang pulaw. Parang ganun din, rice na may chicken o kaya beef. Pero dito pulaw. Pag ganito pala pulaw, nagpaluto kami. Sabi ko, bakit walang kamatis? Hindi daw nila nilalagay ng kamatis. Tapos yung onion, yung dried na yung nilalagay nila. Eh sabi ko, pag ako nagluluto may kamatis. Pero ang sarap, basta masarap. O kain tayo. Kumuha ako, nasa labas pa yung mga kaldero. Eh, nagutom ako, nakatikman ko. Ay, ang sarap. Tapos ayan, kumuha ako. Ang binigyan ng sa akin chicken kanina, konti. 2 yata ang piraso. Sabi ko, dagdagan mo chicken. Sabi niya, hindi nagdagan naman, ang dami naman. Oh. Kain na nga, ang dami pa sinasabi. May nag-message din ka sa akin, Madam, magmukbang ka. Magmukbang ka ng biryani. Sabi ko, sige bukas, tama-tama kasi nga di magpapaluto kami. Eh, pulaw naman to, hindi man to biryani. Ganun na rin yun. Ang sarap. Alapay mga kaibigan ng bayaw ko. 3 kaibigan niya tutulong sa amin kasi nga marami, di ba? After 20 minutes daw. Sili. Kaya kakain muna ako. Para pag namigay tayo mamaya, may lakas tayo. Kasi pagka wala tayong lakas, ay manghihina tayo niyan. Hindi tayo gaganahang makapag-distribute niyan, di ba? Dapat malakas na magpapamigay. Masarap. At lalo pa nagpapasarap dyan ito. Fanta. Sarap. Ang ganda ng baso ko, may mga bulaklak. Oh. Nalaglag na yung mga bulaklak. Nandito yan. Oh. Sarap. Yung nagbigay pala sa atin, ng sponsor sa atin ngayon sa pamimigay natin ng pagkain. Birthday niya. Batiin niyo naman siya. Ayaw niyang pabanggit pangalan niya, pero birthday niya. Handa daw niya sa birthday niya. May mga nagbibigay din sa akin. Kahit 100, 200, 300, 500, ganyan. 1,000. Malaking bagay na rin yun. Iniipon-ipon ko, tapos kunwari, sakto na, makakabili na ng 1 kaldero o 2 kaldero. Pamimigay na natin yun. Kaya kahit maliit, huwag kayong mahiyang magbigay kasi pag pinagsama-sama niya, dadami din yan. Yung iba kasi, nahihiya daw sila magbigay kasi nga, konti lang budget nila, ganun. Pwede ba kahit 100 lang, 200, sabi. Ay, pwede ka. Kasi pag pinagsama-sama yan, naipon, dadami din yan. Sarap talaga. Maubos ko kaya ito. Tumaba na naman ako. Nakalimutan ko na may diet. Wala na talaga ang pag-asang pumayat. Hindi ko talaga kaya. Lakas ko kasing kumain na.
Init. Sobrang init na pero tuloy-tuloy lang ang subo. Makikita niyo mga tropa ng bayo ko mamaya. Mga bagets pa rin. Pero may mga itsura rin. Mili na kayo, ha? Mamili na ro kayo. Sa susunod nga, pagka nagpaluto ako, kunwari, tulad ngayon, marami tayong pinaluto, 5. Sa susunod nga, ipaluto ko yung sweet rice. Ang sarap nun eh. Ang lakas makapagpataba nun, pero ang sarap nun kasi nga, sweet rice eh, sigurado, maasukal, kaya malakas makapagpataba lalo. Pero ang sarap i-partner dito nun, yung ganitong rice na pulaw, tapos lalagay mo ng sweet rice, mix mo, ay ang sarap. Kaya gusto ko ma-attend sa kasalan dahil dyan eh, yung ganito, tas sweet rice, ay sarap. Tapos may ulam na chicken korma o kaya beef korma. Pak na pak talaga. Yung ibang nagsasabi, mga Pakistani daw, sa kasalan, kaya sila uma-attend talaga para, yung pabonggahan ba para pasiklaban. Ako naman daw ay hangad ko lang pagkain. Ay kanya-kanya kasing hangad dyan sa buhay. Like kung sila, ganun ang trip nila sa buhay. Magpasiklaban sila ng itsura, alahas. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, ang hangad ko sa buhay, mabusog ako sa kasal na yun. Kanya-kanyang hangad sa buhay yan. Ako kasi food is life. Kaya kung magugutom ako, ay hindi na, punta kasalan na. Tapos, mahiya-hiyang kumain, ganun, kukuntian. Paano masusulit yung, ano ko nyo? Paano masusulit yung bigay ko nun sa kasal pagka ganun? That susulitin ba? Dati ako talaga, madami ako sumama sa kasalan. Kahit niyayaya ako nila amin daw sumasama. Hindi ko nga na-enjoy. Inip na inip ako talaga. Nauubos ang inip ko. Kailan na lang ako nitong na-enjoy kasi nga nagbibideo-video ako. Pero dati, ayoko ako. Hindi ako sumasama. Dati nga kasi naiinis ako, nagugutom nga ako. Ang tagal magsimula ng pagkain. Hindi ko kasi alam dati technique. May mga technique pala. Dapat pala bago ka pumunta ka sa kumain ka muna. Kasi nga matagal sila bago kumain. Hindi tulad sa Pinas, di ba pagka kunwari, alas 12 eka. O alas 12 kainan na, ano. Pupunta sa simbahan, pagkatapos kainan na sa reception, di ba? Dito hindi! Alas 7 ang invitation, ano. Alas 8 ang kainan. Nakalagay naman eh. May sa alas 9 na hindi pa nagkakainan. Ay, sasakit ulo mo. Kaya nababatrip ako dati. Pero ngayon kasi, nalaman ko na yung technique. Ah, ganun pala. Kadibuchin technique. Kung ano sinasabi ko. Ano. Ganun pala, kakain ka muna dapat para hindi ka magutom. Kaya ngayon, alam ko na, hindi na umiinit ulo ko. O sige na, tama na to. At baka maubos ko to. Sobrang laki ko na.